Hello mga moms! So for today, gagawa nga tayo ng pancake. At syempre, hindi natin pahirapan ang sarili natin. Gagamit tayo ng hotcake mix. Ito talaga yung nagka-crave na naman ako sa mga pancake or hotcake, pero gusto ko yung medyo traditional version. So naglagay na nga ako ng 3/4 cups na tubig at syempre, hindi natin kakalimutan ang mantika para hindi manikit. At after niyan, lalagyan din lang natin ng itlog para maging okay na yung ating mixture. Hindi natin masyadong aartihan, lalagyan lang natin ng cheese. Ito ang ating hotcake or pancake mix para maging parang waffle style siya. Gagamit na rin tayo ng ganitong pan, yung panluto ng itlog, para naman medyo gumanda-ganda ang shape ng ating hotcake kaysa sa ordinaryo na pan lang natin siya lulutuin. Pero dahil first time ko nga gumamit ng ganito ay na-epic fail ng konti ang aking first batch ng luto. So, niligyan ko nga lang din muna ng maliliit na slices ng butter at nilagay ko na yung pinaka-butter ng ating pancake. Kaya nga lang ay nakalimutan ko na umaalsa nga pala yung mga ganito na hotcake mix. Kaya medyo naparami nga yung lagay ko. So, ito yung first layer na ginawa ko at hindi pa talaga ako nakontento. Paglagay ko ng mga cheese, talagang naglagay pa ako ng additional na butter doon sa ibabaw. So, nilayer ko na nga yung mga cheese dyan. Pagkatapos ay sumandok pa ako ng 1 kutsara na butter para ilagay doon sa pinakaibabaw ng cheese. Pero alam niyo mga amigos, gusto ko talagang bumili ng waffle maker. Wala pa lang talaga akong pambili. So, ayan na nga, nilagyan ko pa talaga ng 1 kutsara, saka ako tinundos-tundos yung cheese pababa. Ang ending, napuno talaga itong aking lutuan. Patay mali siya pa ako dyan. Talagang sabi ko, magiging perfect talaga itong aking hotcake or aking pancake. At ng mga oras na to, kinakabahan na ako kasi tingnan nyo, punong-puno. At ayan, tinry ko siyang baligtadin, pero ayan, naging messy na talaga yung pinakalutuan. At talaga namang umaapaw na yung aking pancake mix. At tingnan nyo, itong pangatlo, nung tinry kong itoob, nako, wala na, durog-durog na talaga. Gustong-gusto ko na nga itigil tong ginagawa ko kasi feeling ko baka hindi pa luto yung gitna at sunog na talaga yung ilalim. Pero syempre, tuloy pa rin at naiahon ko na nga pero hindi masyadong perfect yung itsura. Pero tingnan nyo naman, kahit hindi perfect, bawas-bawas na talaga. So, syempre, hindi tayo papayag. Uulitin ulit natin yan dahil may butter pa tayong natira. Pero ngayon, I've learned my lesson. So, same step and procedure. Lalagay lang natin yung mga konting butter dyan na hiniwa-hiwa ko para at least hindi masyadong manikit yung ating pinaka-hotcake. So, dahil naintindihan ko na ang lesson ko, ay lalagyan muna natin ng konting-konti lang muna. Saka natin ilalagay yung cheese. At dahil ko konti na nga lang din tong butter, pinagtsagaan ko ng pagkasyahin at hindi na ako maglalagay ng second layer. At maglalagay na nga lang din tayo ng cheese dito sa